Jenshin, kumusta na ang pagsusulat mo ng sermon? Wala akong maisip na ideya. Nitong mga nakaraan, laging may problema ang mga sermon ko. At pakiramdam ko, baka hindi ako angko para sa tungkuling ito. Normal lang na makaranas ng mga balakid at kabiguan sa mga tungkulin natin. Sa ganoong paraan natin malalaman ang mga kakulangan natin at patuloy tayong lalago. Pero ang pagiging negatibo kapag nahaharap sa kabiguan ay tanda ng tiwaling disposisyon. Alam kong mali ang kalagayan kong ito. Pero pagkatapos mabigo ng napakaraming beses, nawalan na ako ng motibasyon. At hindi ko alam kung paano ito lulutasin. Dati, katulad mo rin ako. Pagkatapos ng ilang kabiguan sa pagsusulat ng sermon, hindi ko na napakitunguhan ang mga iyon ng wasto. Pero kalaunan, pagkatapos kong magbasa ng mga salita ng Diyos, nakaalis ako sa negatibong kalagayang iyon. Noong Mayo 2024, nagsanay ako sa pagsusulat ng mga sermon sa iglesia. Noong una, nahirapan ako. Pakiramdam ko, dahil mababaw ang pagkaunawa ko sa katotohanan, hindi maganda ang pagkakasulat ko. Ang sister na katuwang ko ay nakipagbahaginan sa akin at pinalakas ang loob ko. At nagbahagi rin siya sa akin ng ilang magagandang paraan. Kalaunan, nang nagsusulat ako ng sermon, hinanap ko ang mga kaugnay na katotohanan at nagsulat habang pinagninilayan ang mga ito. At mabilis ko itong natapos. Tuwang-tuwa ako at nagpapasalamat sa gabay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makalipas ang 2 araw, sumulat sa akin ang supervisor. Sinasabing napili ang sermon ko at mayroon daw akong mahusay na kakayahan at ilang ideya. Nagulat at natuwa ako nang mabasa ko ang sulat. Napansin nila na nagkaroon ako ng mga ideya pagkasimula ko pa lang sa pagsasanay sa pagsusulat ng sermon. Ilan sa mga sister na kasama ko ay nakapagsulat na ng ilang sermon. Pero wala akong nabalitaan na may napiling sermon ng sinuman. Kaya pakiramdam ko ay talagang espesyal ako. At sa paningin ng lahat, isa akong taong may kakayahan at mga ideya. Makalipas ang ilang araw, hindi ko sinasadyang nabasa ang isang sulat na isinulat ng supervisor para sa mga leader. Sabi sa sulat, si Xiaoxin ay medyo masigasig sa pagsusulat ng mga sermon at isa siyang taong may mga ideya at kakayahan. At kasalukuyan namin siyang tinututukan at nililinang. Kahit na maliit na bagay lang iyon, pakiramdam ko ay naging sentro ako ng atensyon ng lahat at na iba na ako sa mga ordinaryong tao. Naisip ko rin kung paano, noong nakaraang taon, nakapagsulat ako ng ilang artikulo sa loob lang ng 1 linggo at agad akong napansin ng supervisor. Sinabi ng supervisor na may talento ako sa pagsusulat at itinalaga niya ako sa tungkuling nakabatay sa teksto. Ngayon, kasi simula ko palang magsanay sa pagsusulat ng mga sermon, napansin na naman ako ng isa pang supervisor. Sa isip-isip ko, kahit saan ako magpunta, napapansin ako. Talagang may kakayahan at talento ako sa pagsusulat. Pagkatapos nito, naglagay ako ng tatak sa sarili ko na may natatanging talento sa pagsusulat. At pakiramdam ko ay iba ako sa iba. Naisip ko, kailangan kong magsanay ng masigasig at gawing mas mahusay ang bawat sermon kaysa sa huli para makapagsulat ako ng mga sermon na pasok sa pamantayan sa pinakamaikling panahon at para siguradong mas magiging mataas ang tingin sa akin ng lahat at mas lalo pa nila akong sasang-ayunan. Ganon din ako. Pagkatapos kong makasulat ng 1 o 2 sermon, akala ko may kakayahan na ako at naging labis ang pagpapahalaga ko sa sarili. Kalaunan, naging napaka-aktibo ko sa pagsusulat ng mga sermon at sunod-sunod akong nakapagsulat ng 2 sermon na isinumite ko sa supervisor. Madalas sumulat ng mga liham ang supervisor para palakasin ang loob ko. At sa ipinapahiwatig ng mga salita niya, ramdam kong nagmamalasakit at pinapahalagahan ako ng supervisor. Napakasaya ng pakiramdam ko at namuhay ako sa pagkabilib sa sarili. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng written feedback sa isinulat kong sermon. Binuksan ko ito
At ang unang bumungad sa akin ay ang napakaraming minarkahang problema. May ilang bahagi ng pagbabahagi na hindi malinaw, at ang iba naman ay lumihis sa paksa. Talagang pinanghinaan at nasiraan ako ng loob. Naisip ko, kung susundin ang lohika, dahil may talento ako sa pagsusulat, dapat na gumagaling ang mga sermon ko sa bawat pagkakataon. At dapat, mayroon akong malinaw na pag-unlad. Kung gayon, bakit tila paurong payata ako? Ito ba ay isang pagkakamaling dapat gawin ng isang taong may talento sa pagsusulat? Ano na lang ang iisipin sa akin ng mga leader? Iisipin kaya nilang nagkamali sila ng paghusga sa akin at na wala naman pala akong ganitong uri ng kakayahan? Habang mas iniisip ko ito, mas lalo akong naging negatibo at wala na akong ganang pag-isipang mabuti ang mga problemang binanggit ng mga leader. Paano mo binago ang kalagayang iyan? Napagtanto kong mali ang kalagayan ko, kaya naghanap ako ng mga salita ng Diyos para basahin at nakita ko ang siping ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, huwag hayaan ang sino man na isipin na ang kanyang sarili ay perpekto, bantog, marangal, o namumukod tangi sa iba pa. Ang lahat ng ito ay dulot ng mapagmataas na disposisyon at kamangmangan ng tao. Ang palaging pag-iisip na katangi-tangi ang sarili, ito ay sanhi ng isang mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman nagagawang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang at hindi kailanman nagagawang harapin ang kanyang mga pagkakamali at pagkabigo. Dulot ito ng isang mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman pagpapahintulot sa iba na maging mas mataas sa kanila o maging mas mahusay sa kanila. Dulot ito ng mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman nagpapahintulot sa mga kalakasan ng iba na malampasan o mahigitan ang sa kanila. Dahil ito sa mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman nagpapahintulot sa iba na magtaglay ng mas mabubuting kaisipan, mungkahi, at pananaw kaysa sa kanila. At kapag natuklasan nila na mas magaling ang iba kaysa sa kanila, nagiging negatibo, ayaw magsalita, nakararamdam ng pagkabagabag at panlulumo at nagiging balisa. Ang lahat ng ito ay dulot ng isang mapagmataas na disposisyon. Dahil sa mapagmataas na disposisyon, maaaring maging mapagprotekta ka sa iyong reputasyon. Hindi mo magawang tanggapin ang pagtatama ng iba. Hindi mo magawang harapin ang mga pagkukulang mo at hindi magawang tanggapin ang iyong mga sariling kabiguan at pagkakamali. Higit pa riyan, kapag may sino mang mas mahusay sa iyo, maaari itong maging sanhi upang umusbong ang pagkamuhi at inggit sa iyong puso at makararamdam ka na nalilimitahan ka. Kung kaya't hindi mo nais na gawin ang iyong tungkulin at nagiging pabasta-basta ka sa pagtupad nito. Ang isang mapagmataas na disposisyon ay maaaring magbunga ng pag-usbong ng ganitong mga asal at gawi sa iyo. Amen. Pagkabasa ko ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na hindi ko matanggap ang gabay ng mga leader sa mga problema ko dahil kontrolado ako ng mapagmataas kong disposisyon. Hinahangad ko ang pagiging perpekto at sinusubukang mamukod-tangi sa iba. Nang marinig kong sabihin ng iba na may kakayahan ako at may mga sarili kong ideya ang mga sermon ko, naging palalo ako. At inisip ko na hindi ako ordinaryong tao, kundi isang taong may kakayahan at natatanging talento. Nagsimula akong hingin sa sarili ko na dapat maging mas mahusay ang mga sermon ko kaysa sa iba. At pakiramdam ko na hindi dapat ganoon karami ang problema ng mga ito dahil doon lang ako magiging karapat-dapat sa titulong
may talento sa pagsusulat. Kaya sa tuwing nahaharap ako sa mga dagok, nagiging negatibo ako at hindi ko matingnan ng wasto ang sarili ko. Ganoon pala, ang hindi pagtanggap sa kabiguan ay nangangahulugang masyadong mataas ang hinihingi ko sa sarili ko. Tama. Sa katunayan, napaka-normal lang na magkaroon ng mga problema sa isinusulat na sermon ng isang tao. At imposibleng malaman mo ang lahat at maging perpekto ka sa simula ng tungkuling ito at hindi ka magkakamali ng kahit kaunti. Hindi makatotohanan ang ganoong mga hinihingi ko sa sarili ko. Higit pa rito, itinuro ng mga lider ang mga problema ko para tulungan akong matuklasan ang mga kakulangan ko. Matutuhang punan ang mga ito at umunlad. Pero nang maharap ako sa mga dagok, naging negatibo ako at hindi ko kayang harapin ang mga kakulangan ko. Masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko at talagang napakayabang ko. Pagkatapos kong pag-isipan ito, naging handa na akong tanggapin ang gabay at tulong ng mga lider at magtuon sa paghahanap at pagninilay sa mga kaugnay na katotohanan habang isinusulat ang mga sermon ko para maiwasan ang mga paglihis at pagkakamaling ito. Pagkatapos niyon, pinatahimik ko ang puso ko at pinag-aralan ang mga kaugnay na prinsipyo. At may mga naunawaan naman ako habang nag-aaral. Pero pagdating sa mismong pagsusulat, medyo nahihirapan pa rin ako. At pakiramdam ko, hindi madaling sumulat ng sermon na pasok sa pamantayan. Oo. Habang lumilipas ang oras, wala pa rin akong maisip. At nagsimula akong panghinaan ng loob. Sa isip-isip ko, paano kung hindi ako makasulat ng magandang sermon? Ano na lang ang magiging tingin sa akin ng mga leader? Sasabihin kaya nila, lumalabas na talagang mahina pala ang kakayahan ni Shaoxin at hindi man lang niya maarok ang mga prinsipyo? Nang maisip ko ito, nabahala ako. At nang mag-aral akong muli, lumipad ang isip ko at palagi akong inaantok. Sa gabi, kapag sinusubukan kong matulog, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga at papalit-palit ako ng pwesto sa kama, hindi makatulog. Gusto ko talagang makasulat agad ng magandang sermon para maipakita sa lahat at sa ganoong paraan ay maibabalik ko ang imahe ko. Pero habang lalo kong iniisip na pagandahin ang sulat ko, lalo akong nakararamdam ng pressure. Kinabukasan ng umaga, nagising ako na ang pakiramdam ay pagod na pagod at nagsimulang sumakit ang ulo ko. Maghapon akong nag-isip ng gusto pero wala pa rin akong naisip na anumang ideya. At para bang may mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko at hirap akong huminga. Gusto ng sister na katuwang ko na mag-aral kami ng mga prinsipyo pero wala akong gana na gawin iyon. Kalaunan, ikinuwento ko sa kanya ang kalagayan na pinagdadaanan ko nitong mga nakaraang araw at binasahan niya ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang mga kaisipan ng mga tao. Idinudulot sa mga tao na wala ng ibang isipin kundi ang dalawang bagay na ito. Nakikibaka sila para sa kasikatan at pakinabang, dumaranas ng mga paghihirap para sa kasikatan at pakinabang, nagtitiis ng kahihiyan at nagbubuhat ng mabibigat na pasanin para sa kasikatan at pakinabang, nagsasakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa kasikatan at pakinabang at gagawa sila ng kahit anong paghuhusga o pagpapasya alang-alang sa kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, naglalagay si Satanas ng mga di nakikitang kadena sa mga tao at suot-suot ang mga kadenang ito. Wala silang lakas ni tapang na makaalpas. Dala nila ang mga kadenang ito nang hindi nila nalalaman at patuloy silang naglalakad ng may matinding paghihirap. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumilihis ang sangkatauhan mula sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot.
Sa ganitong paraan, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Kung titingnan ngayon ang mga kilos ni Satanas, hindi ba lubos na kasuklam-suklam ang masasamang motibo nito? Marahil ay hindi pa rin ninyo nakikilatis ngayon ang masasamang motibo ni Satanas dahil iniisip ninyo na mawawalan ng kabuluhan ang buhay kung walang kasikatan at pakinabang. At iniisip ninyo na kung tatalikuran ng mga tao ang kasikatan at pakinabang, hindi na nila makikita ang daan sa kanilang harapan, hindi na nila makikita ang kanilang mga layon, at magiging madilim, malabo, at mapanglaw ang kanilang hinaharap. Ngunit, unti-unti, balang araw ay mauunawaan ninyong lahat na ang kasikatan at pakinabang ay malalaking kadenang inilalagay ni Satanas sa tao. Pagdating ng araw na iyon, lubusan mong lalabanan ang pagkontrol ni Satanas at ang mga kadenang dinadala sa iyo ni Satanas. Pagdating ng oras na nais mong palayain ang sarili mo mula sa lahat ng bagay na ito na ikinintal sa iyo ni Satanas, ganap kang hihiwalay kay Satanas at talagang kamumuhian mo ang lahat ng naidulot ni Satanas sa iyo. Saka ka lamang magkakaroon ng tunay na pagmamahal at pananabik sa Diyos. Amen. Pagkatapos kong pakinggan ang mga salita ng Diyos, biglang nagliwanag ang puso ko. Napagtanto ko na ang nararamdaman kong pagkasupil sa puso ko nitong mga nakaraang ilang araw ay dahil pala sa paglilimita at pagkakagapo sa akin ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Nung una, sinabi ng supervisor na maganda ang mga ideya sa sermon ko at naging kontento ako sa sarili ko. Pakiramdam ko ay mayroon akong mahusay na kakayahan at natatanging talento sa pagsusulat. Kaya lalo pa akong nagsikap na magsulat ng mga sermon. Umaasang makukuha ko ang pagsang-ayon at paghanga ng iba. Gayunpaman, nang maraming problema ang itinuro sa 2 sermon na isinulat ko, nagsimula akong mag-alala na baka maliitin ako ng iba. At hindi na nila isiping ako ay isang taong may kakayahan na talento. Kaya hindi ako makalma para pagnilayan ang mga problemang itinuro ng mga lider. Hindi ko rin pinag-aralan ang mga prinsipyo o hinanap ang katotohanan para punan ang mga pagkukulang ko. Gusto ko lang makasulat agad ng magandang sermon para maibalik ang imahe ko at ayaw kong maliitin ako ng iba. Gayunpaman, habang lalo akong nag-aalala, lalo namang lumalabo ang isip ko. At pagkatapos ng isang buong araw ng pagtatrabaho, wala pa rin akong progreso. Naalala ko noong una akong nagsimulang magsulat ng mga sermon. Kahit na maraming hirap, mayroon akong dalisay na pusong umaasa sa Diyos. Tunay akong nag-aral at naghanap ng mga kaugnay na salita ng Diyos para pagnilayan at binigyang liwanag ako ng Diyos at ginabayan niya ako. Kaya noong nagsulat ako, mayroon akong ilang mga ideya. Tama. Pero ngayon, ang iniisip ko lang ay ang pagpapahalaga ko sa sarili at katayuan ko. At dahil sa pag-iisip ko kung paano mapapanatili ang magandang imahe sa mata ng iba, hindi na ako makakain o makatulog. Nagdulot ito ng pagkahilo at pagkaliyo ko. At hindi ako makapag-focus sa pagsusulat ng sermon. Ang puso ko ay ganap ng kontrolado ng kasikatan at pakinabang. Ganon din ako. Kapag nagsusulat ng mga sermon, palagi kong iniisip kung anong mangyayari kapag pangit ang naisulat ko at kung anong magiging tingin sa akin ng iba. Sobrang sakit maghangad ng kasikatan at pakinabang. Oo. Kung hindi ko babaguhin ang kalagayang ito, magpapatuloy lang akong mamuhay sa kadiliman at hindi matiis na pasakit. At sa paglipas ng panahon, mawawala sa akin ang tungkuling ito. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos. O Diyos ko,
Ayaw ko nang mamuhay sa kalagayan ng paghahangad sa reputasyon at katayuan. Pero hindi ko alam kung paano ito lulutasin. Pakiusap, bigyang liwanag at gabayan mo po ako para makaalis ako sa maling kalagayang ito at magawa ko ng maayos ang aking tungkulin. Amen. Kinabukasan ng umaga, binasahan ako ng sister ko ng ilang sipi ng mga salita ng Diyos. At malaki ang naitulong sa akin ng isa sa mga sipi. Tingnan natin ang sabay. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, alam ng lahat na hindi mabuting bagay para sa tao na maging mataas ang tingin sa kanyang sarili dahil lamang nakapagkamit siya ng ilang resulta sa kanyang tungkulin. Kung gayon, bakit nagiging mataas pa rin ang tingin ng mga tao sa kanilang sarili? Ang isang bahagi nito ay dahil sa kayabangan at kababawan ng tao. May iba pa bang mga dahilan? Ito ay dahil hindi natatanto ng mga tao na ang Diyos ang naggagabay sa kanila na makamit ang mga resultang ito. Iniisip nilang karapat-dapat sila sa lahat ng kredito at may taglay silang kakayahan, kaya mataas ang tingin nila sa sarili. Sa totoo lang, kung wala ang gawain ng Diyos, walang magagawang kahit ano ang mga tao, pero hindi nila ito makilatis. Tama ang pahayag na ito, at ito rin ang pinakamahalaga sa isyong ito. Kung hindi kilala ng mga tao ang Diyos, at hindi nila taglay ang banal na espiritu upang bigyang liwanag sila, palagi nilang iisipin na kahit na ano ay kaya nila. Kaya kung mayroon silang kakayahan, maaari silang maging mayabang at maging mataas ang tingin sa sarili. Sa pagganap ninyo ng inyong tungkulin, nadarama ba ninyo ang patnubay ng Diyos at ang kaliwanagan ng banal na espiritu? Kung nagagawa ninyong maramdaman ang gawain ng banal na espiritu, pero mataas pa rin ang tingin ninyo sa inyong sarili at iniisip ninyong nagtataglay kayo ng realidad, ano ang nangyayari rito? Kapag nagbunga na ang pagganap natin ng ating tungkulin, iniisip natin na kalahati ng kredito ay para sa Diyos at kalahati ay para sa atin. Pinalalaki natin ng walang hangganan ang ating pakikipagtulungan. Iniisip natin na wala nang mas hahalaga pa kaysa sa ating pakikipagtulungan at na hindi naging posible ang pagbibigay kaliwanagan ng Diyos kung wala ito. Kaya bakit nga ba binigyan ka ng kaliwanagan ng Diyos? Mabibigyan din ba ng Diyos ng kaliwanagan ang ibang tao? Kapag binibigyang liwanag ng Diyos ang isang tao, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. At ano naman ang kaunting pakikipagtulungan mo? Dapat ka bang bigyan ng kredito para sa bagay na ito? O tungkulin at responsibilidad mo ba ito? Kapag kinikilala mong tungkulin at responsibilidad mo ito, wasto ang pag-iisip mo at hindi mo maiisip na subukang umani ng kredito para dito. Kung palagi mong iniisip na kontribusyon ko ito, magiging posible kaya ang pagbibigay ng Diyos ng kaliwanagan kung wala ang pakikipagtulungan ko? Ang gawaing ito ay nangangailangan ng pakikipagtulungan ng tao. Malaki ang bahagi ng ating pakikipagtulungan sa mga naisa sa katuparan. Kung gayon, ay mali ka. Paano ka makikipagtulungan kung hindi ka naman binigyan ng kaliwanagan ng banal na espiritu at kung wala namang nagbahagi ng mga katotohanang prinsipyo sa iyo? Hindi mo malalaman kung ano ang hinihingi ng Diyos, ni hindi mo malalaman ang landas ng pagsasagawa.
Kahit ginusto mong magpasakop sa Diyos at makipagtulungan, hindi mo malalaman kung paano. Hindi ba mga salitang walang kabuluhan lamang ang pakikipagtulungan mong ito? Kapag walang tunay na pakikipagtulungan, kumikilos ka lang ng ayon sa sariling mong mga ideya. Kung ganito ang kaso, pasok kaya sa pamantayan ang tungkuling ginagampanan mo? Talagang hindi. Ipinapahiwatig nito ang kasalukuyang issue. Ano ang issue? Ano man ang tungkuling ginagampanan ng isang tao, nagkakamit man siya ng mga resulta, pasok man sa pamantayan ang paggampan niya sa kanyang tungkulin at nagtatamo ng pagsang-ayon ng Diyos, ay nakasalalay sa mga kilos ng Diyos. Kahit tuparin mo ang iyong mga responsibilidad at tungkulin, kung hindi gumagawa ang Diyos, kung hindi ka binibigyang liwanag at ginagabayan ng Diyos, hindi mo malalaman ang iyong landasin, ang iyong direksyon o ang iyong mga mithiin. Ano ang resulta niyan sa huli? Matapos magpagal sa loob ng buong panahong iyon, hindi mo nagawang gampanan ng maayos ang iyong tungkulin, ni hindi mo nakamit ang katotohanan at ang buhay. Nauwi lang sa wala ang lahat. Sa makatwid, ang paggawa ng iyong tungkulin na pasado sa pamantayan na nakapagpapatibay sa iyong mga kapatid at nagtatamo ng pagsang-ayon ng Diyos ay lubos na nakasalalay sa Diyos. Maaari lamang gawin ng mga tao ang mga bagay na personal na kaya nilang gawin, na dapat nilang gawin at nalikas silang may kakayahang gawin. Wala nang iba. Kung gayon, sa huli, ang pagganap sa iyong mga tungkulin sa epektibong paraan ay nakasalalay sa patnubay ng mga salita ng Diyos at sa kaliwanagan at pamumuno ng banal na Espiritu. Saka mo lamang mauunawaan ang katotohanan at matatapos ang atas ng Diyos ayon sa landas na ibinigay sa iyo ng Diyos at sa mga prinsipyo na itinakda niya. Ito ay biyaya at mga pagpapala ng Diyos, at kung hindi ito nakikita ng mga tao, nabubulagan sila. Kahit na ano pa mang gawain ang ginagawa ng sambahayan ng Diyos, ano dapat ang maging resulta? Ang isang bahagi nito ay dapat na magpatotoo sa Diyos at magpakalat ng ebanghelyo ng Diyos, habang ang iba pang bahagi nito ay dapat na magpatibay at magbigay ng pakinabang sa mga kapatid. Dapat maggamit ang gawain ng sambahayan ng Diyos ng mga resulta sa parehong bahagi. Sa sambahayan ng Diyos, anumang tungkulin ang ginagampanan mo, magkakamit ka ba ng mga resulta ng walang patnubay ng Diyos? Hinding-hindi. Maaaring sabihin na kung walang patnubay ng Diyos, ang ginagawa mo ay talagang walang silbi. Amen. Pagkabasa ko ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na hindi ko matanggal ang tatak na may natatanging talento sa pagsusulat dahil inangkin ko ang lahat ng pagiging epektibo sa pagsusulat ng mga sermon. At inakala kong dahil lang sa mahusay kong kakayahan, natatanging talento at masigasig na pagsisikap, kaya nagkaroon ng mga resultang ito. Sa katunayan, masyado talaga akong nahirapan sa pagsusulat at sa pamamagitan ng pagdarasal sa Diyos at pagninilay sa mga kaugnay na katotohanan at pagtanggap ng kaliwanagan at gabay ng Diyos, kaya ako naggamit ng kaunting inspirasyon. Gayunpaman, pagkatapos, nang magsalita ang iba ng ilang salita ng papuri at pampalakas ng loob, naging palalo ako. Iniisip na lahat ng ito ay sarili kong gawa
At ikinabit ko pa sa sarili ko ang tatak na may natatanging talento sa pagsusulat. At hindi ko nakita kung ano ba talaga ako. Tama. Sa katunayan, kung magagawa ng maayos ang isang tungkulin o hindi, ay nakadepende sa isang banda sa pag-unawa sa mga prinsipyo ng tungkulin at sa mga kaugnay na katotohanan. At ang pinakamahalaga ay ang makatanggap ng kaliwanagan at gabay ng Diyos. May mga pagkakataong wala tayong mga ideya. At sa pamamagitan ng pagdarasal sa Diyos, paghahanap sa Kanyang gabay, at pagninilay sa Kanyang mga salita, hindi natin namamalayan na nauunawaan na natin ang ilang katotohanan at nagkakamit tayo ng kaunting liwanag at mga ideya. At saka lang magkakaroon ng magagandang resulta ang mga sermon na isinusulat natin. Hindi ito dahil sa sarili nating mga abilidad. Oo. Kung hindi tinutustusan ng Diyos ang mga tao ng katotohanan at hindi tayo binibigyang liwanag at ginagabayan para maunawaan ang kanyang mga salita, hindi talaga natin mauunawaan ang mga katotohanan ito. Kaya, paano tayo makakasulat ng magagandang sermon? Tama. Naisip ko kung paano, nitong nakaraang ilang araw, namuhay ako sa kalagayan ng paghahangad ng kasikatan, pakinabang, at katayuan. At hindi ko natatanggap ang kaliwanagan at gabay ng Diyos. Kahit na nagsikap akong magsulat, parang lugaw ang utak ko. Walang anumang ideya. At ako ay naging lubos na hangal. Tunay kong napagtanto na ang magagandang resulta sa mga tungkulin ko ay nagmula sa kaliwanagan at gabay ng Diyos at wala akong dapat ipagmalaki. Pero walang kahihiyan kong itinuring na mataas ang sarili ko at inaangkin ang lahat ng papuri. Talagang kahiyahiya ito. Oo. Kasi simula ko palang magsanay sa pagsusulat ng mga sermon. Kaya sa pagsasabi na may mga ideya ang mga sermon ko, ang layunin ng supervisor ay palakasin ang loob ko at hikayatin akong magsulat ng masigasig. Sinabi ng supervisor sa mga leader na tinututukan nila ako dahil lang gusto nila akong linangin at wala itong ibang kahulugan. Sa huling ilang pagkakataon na nagsusulat ako ng mga sermon, malinaw kong naramdaman na hindi malinaw ang pagbabahaginan ko sa katotohanan. At minsan ay nahihirapan akong maarok ang mahahalagang punto. Kahit na pinag-aralan ko ang mga kaugnay na prinsipyo, sa praktikal na paggamit ng mga ito, kapos pa rin ako at kailangan ko pa rin ng mga pagtutuwid at tulong mula sa iba. Oo. Pero inisip kong natatangi ako, na para bang lumulutang ako sa hangin at talagang mangmang ako sa sarili kong mga limitasyon. Habang mas iniisip ko ito, mas lalo akong nakakaramdam ng hiya at gusto kong itago ang mukha ko at gusto ko na lang na lamunin ako ng lupa. Sa sandaling iyon, inalis ko sa puso ko ang tatak ng mataas na pagtingin na inilagay ko sa aking sarili. Salamat sa Diyos. Pagkatapos, naisip ko na kasi simula ko palang magsanay sa pagsusulat ng mga sermon at hindi ko pa rin nauunawaan ang ilang prinsipyo. Kaya nag-aral ako kasama ng aking mga sister. At ginamit ko ang dalawang isinulat kong sermon na may problema bilang mga halimbawa para suriin at talakayin ang lahat. Bilang mga negatibong halimbawa para suriin at talakayin ang lahat. Nagbigay ang lahat ng mga mungkahi. At pagkatapos niyon, nang narebisa kong muli ang mga sermon, sa tuwing may hindi ako nauunawaan, nananalangin ako sa Diyos sa puso ko at naghahanap at nagninilay ako. At pagkatapos kong maribisa ang isang pyesa, ipinasa ko na ito. Gayunpaman, nang narebisa ko ang isa pa, medyo nahirapan ako. Hindi naging malinaw sa akin ang katotohanan at medyo nabagabag ako. Natakot din ako na baka hindi mapagbahaginan ng malinaw ang katotohanan. At napaisip ako kung ano ang iisipin sa akin ng mga leader pagkatapos ko itong isumite. Sasabihin kaya nilang hindi sapat ang kakayahan ko? Hindi ako nangahas na humingi ng tulong sa mga kapatid, pero wala akong maisip na paraan para makausad at nakaramdam ako ng matinding pressure sa puso ko. Sa sandaling iyon, naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag hinihingi ng Diyos
na maayos na tuparin ng mga tao ang kanilang tungkulin, hindi niya hinihingi sa kanila na tapusin ang tiyak na bilang ng mga gampanin o magsakatuparan ng anumang malaking pagsisikap ni gumampan ng anumang dakilang gawain. Ang nais ng Diyos ay magawa ng mga tao ang lahat ng makakaya nila sa isang praktikal na paraan at mamuhay alinsunod sa kanyang mga salita. Hindi kailangan ng Diyos na maging dakila o marangal ka o na gumawa ka ng anumang himala, at hindi rin niya nais na makakita ng anumang kaaya-ayang mga sorpresa sa iyo. Hindi niya kailangan ang ganoong mga bagay. Ang tanging kailangan ng Diyos ay ang matatag kang magsagawa ayon sa kanyang mga salita. Kapag nakikinig ka sa mga salita ng Diyos, gawin mo ang iyong naunawaan, isakatuparan mo ang iyong naintindihan, tandaan mong mabuti ang iyong narinig, at kapag dumating ang panahon ng pagsasagawa, gawin mo ito ayon sa mga salita ng Diyos. Hayaan mong ang mga ito ang maging buhay mo, ang mga realidad mo, at ang isinasabuhay mo. Sa gayon, masisiyahan ang Diyos. Palagi kang naghahangad ng kadakilaan, karangalan, at katayuan. Palagi kang naghahangad na maging mas mataas kaysa sa iba. Anong nararamdaman ng Diyos kapag nakikita niya ito? Kinamumuhian niya ito at lalayo siya sa iyo. Habang lalo kang naghahangad ng mga bagay gaya ng kadakilaan, karangalan, at pagiging mas mataas kaysa sa iba, kilala, katangi-tangi, at kapansin-pansin, lalo kang kasuklam-suklam para sa Diyos. Kung hindi mo pagninilayan ang iyong sarili at magsisisi, kamumuhian at tatanggihan ka ng Diyos. Iwasan mong maging isang taong kasuklam-suklam para sa Diyos. Maging isang taong minamahal ng Diyos. Kaya, paano makakamit ng isang tao ang pagmamahal ng Diyos? Sa pamamagitan ng masunuring pagtanggap sa katotohanan, pagtayo sa posisyon ng isang nilalang, pagkilos ayon sa mga salita ng Diyos nang nakatapak ang mga paa sa lupa, pagganap sa mga tungkulin ng maayos, pagiging isang matapat na tao, at pagsasabuhay ng isang wangis ng tao. Sapat na ito, masisiyahan na ang Diyos. Amen. Pagkabasa ko ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na hindi mataas ang mga hinihingi ng Diyos sa mga tao at hindi niya hinihiling na magkamit ang mga ito ng malalaking resulta. Sa halip, gusto niyang maging masunurin at magpasakop ang mga tao. At hanggat ginagawa ng mga tao ang kanilang tungkulin ng maayos at praktikal ayon sa mga hinihingi ng Diyos, masisiyahan ang Diyos. Pero, palagi kong gustong mamukod-tangi at makasulat ng magagandang sermon para makamit ang papuri at pagsang-ayon ng iba. At kontrolado ito ng ambisyon at pagnanais. Isa itong tiwaling disposisyon. Naisip ko ang unang atas administratibo na dapat sundin ng mga hinirang ng Diyos, na nagsasabing, hindi dapat itanyag ng tao ang kanyang sarili, ni itaas ang kanyang sarili. Dapat niyang sambahin at dakilain ang Diyos. Amen. Pero palagi kong hinahangad ang kasikatan, pakinabang, at katayuan. Gustong mapuri at pahalagahan ng iba at magkaroon ng puwang sa kanilang mga puso. Ito ay isang bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Ang pamumuhay sa kalagayang ito ay nagiging dahilan para hindi ko magawa ng maayos ang aking tungkulin. At maaari pa nga itong makahadlang sa gawain. Kailangan kong baguhin agad ang aking maling paghahangad at tuparin ang aking tungkulin sa isang matatag na paraan. Kahit na marami pa akong kakulangan sa pagsusulat ng mga sermon, handa akong patahimikin ang aking puso sa harap ng Diyos
para hanapin ang katotohanan at gawin ang lahat para makipagtulungan. Isusulat ko kung gaano karami ang nauunawaan ko. At ituturing ko ang bawat problemang lumilitaw sa pagsusulat ng mga sermon bilang isang pagkakataon para punan ang aking mga pagkukulang. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng unti-unting pagsasanay sa ganitong paraan, tiyak na magkakaroon ako ng pag-unlad. Nang maisip ko ito, bumuti ng husto ang pakiramdam ko. Sa sumunod na pagkakataong sumulat ako ng mga sermon, isinusulat ko muna kung ano ang naunawaan ko. At para sa mga bagay na hindi ko nauunawaan, maghahanap at magninilay ako o makikipag-usap sa aking mga kapatid. At kapag naliwanagan na ang puso ko, saka ako magsusulat. Sa ganitong paraan, mas naging epektibo ang mga sermon na isinulat ko. Napakaganda ng landas na ito. Hindi nagtagal, nagpadala ang mga leader ng ilang magagandang sermon para pag-aralan namin at pagkunan ng ideya. Ang mga sermon na iyon ay hindi lang bago at may kislap, kundi lubos ding nakaaantig. At ang pagbabahagi na ng mga katotohanan ay talagang praktikal at malinaw. Sa paghahambing, napagtanto ko na ang mga sermon ko ay puno lang ng mga salita at doktrina at hindi malinaw na napagbahaginan ang katotohanan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano karami ang aking kakulangan. Kung ikukumpara sa aking mga kapatid, lubha akong napag-iwanan. Pero nang isulat nila ang kanilang mga iniisip at nakamit, bukod sa hindi sila nagyabang, bagkus ay sinabi pa nilang marami silang kakulangan at ang kakayahang makasulat ng sermon na pasok sa pamantayan ay hindi dahil sa sarili nilang kakayahan, ni hindi dahil malinaw ang pagkaunawa nila sa katotohanan, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa kaliwanagan ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pananalangin, paghahanap, at pagninilay sa mga kaugnay ng katotohanan. Amen. Nang makita ko ito, nakaramdam ako ng labis na hiya. Naisip ko kung paanong, kasi simula ko palang magsulat ng mga sermon. At sa mababaw na pagkaunawa pa lang, inakala ko nang magaling na ako at na nakatataas ako sa karaniwan. Inilagay ko pa sa sarili ko ang tatak ng pagkakaroon ng natatanging talento sa pagsusulat na hindi ko na matanggal. Talagang masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko at wala akong anumang kamalayan sa sarili. Oo. Ngayon, kapag nagsusulat ng mga sermon, kaya ko nang harapin ng wasto ang mga mungkahi mula sa mga lider. At kung mayroon akong hindi nauunawaan o hindi kayang gawin, nagagawa kong magkusa na maghanap. At bumuti na rin ang kalidad ng mga sermon ko kumpara sa dati. Alam ko sa puso ko na ang pag-unlad na nagawa ko ay dahil sa kaliwanagan at gabay ng Diyos. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa aking tiwaling disposisyon at nagkaroon ako ng ilang nakamit sa aking buhay pagpasok. Nakita ko rin na talagang mababaw ang pagkaunawa ko sa katotohanan at dapat akong magtuon sa mga katotohanang prinsipyo at gawin ang aking tungkulin sa isang matatag na paraan. Amen. Kung hindi dahil sa pagbubunyag na ito, magpapatuloy sana akong mamuhay sa kalagayan ng paghanga sa sarili at hindi sana ako uunlad sa aking tungkulin. Ang kabiguan at dagok na ito ay nagdulot sa akin ng malaking pakinabang at nagpapasalamat ako sa Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso. Salamat sa Diyos. Pagkatapos kong marinig ang karanasan mo, kaya ko na rin ngayon na pakitunguhan ng wasto ang mga balakid at kabiguan.